ngayon kung saan naganap ang makasaysayang Battle of Manila Bay noong 1898 kung saan sinakop ng mga Amerikano ang mga barko ng mga Kastila. Ito ay matatagpuan sa Kapitolyo ng Pilipinas kung saan ito ay naging tourist spot na tinatawag na Manila Bay dahil sa sariwang hangin at ganda ng tanawin. Ngunit ngayon, makikita natin ulit ang pagdami ng mga dumi at basura sa paligid at ang pagpasok ng illegal settlers dito sa Manila Bay. Ito talaga ako sa Manila. Nag-apply lang ako. Mag-anak ko. At ngayon, hindi na siya malinis. Ang dami-dami ng dumi. Dati ang ganda-ganda dito. Diba? Hindi na siya fresh air nga, pero may mga baho na kasi dito na tumatay. Yung mga tao, ginagawa ng, hindi naman to, art. Apekto, diba? Kasi yung hangin, hindi na siya yung sarap ang simoy. Kasi yung mga baho na madumi. Kaya, yun. Informal settlers greatly affects the place of Manila Bay because tourists usually want to go to a place where it is no eyesore, beautiful, and since Manila Bay is known for sunset, diba? Sunset in Manila Bay, a place where one usually want to see actually last time we have a concert in the Manila Bay, falling in love at the sunset of Manila Bay. So if there are informal settlers, they are the eyes of seeing a family living with that vicinity or with that tourist destination. It greatly affects the tourism industry. At present, we have a coastal cleanup program, and we have done it last September in line with the celebration of Tourism Month. So, if we have that coastal cleanup, more so, we are going to plan for these informal settlers. Ngayong nalaman natin ang mga nagiging epekto ng pagtira ng mga illegal settlers dito sa Manila Bay, sana'y lalo pa natin ingatan at panatiling malinis para sa ipagkaunlad ng turismo ng Pilipinas. Ako si Angeline Ramirez, maraming salamat po.